started doing her hair siguro nung mga panahon, mga 6 years, 7 years, mga ganun. Bilang worker, bilang isang tao nagtatrabaho, si Casey, focus. Sobra. Kasi Casey, magtatrabaho na, hindi mo siya pwedeng kausapin masyado, hindi mo siya pwedeng, kunyari may hosting siya, babasahin niya ng babasahin over and over yung script hanggang makuha niya talaga yun. So kaming mga gumagawa sa kanya, basta kami gagawin lang namin yung work niya, pero hindi mo siya pwedeng masyadong chikahin. Kung kunyari sasayaw siya, kailangan memorize na yung choreography. Napaka-focused at saka professional. Obsessed siya dun sa ginagawa niya. Kung kakanta siya, kailangan memoryado niya lahat ng lyrics na ganun siya bilang performer. Bilang kaibigan, si Casey parang nakababatang kapatid. Si Casey thoughtful. Actually, bilang isang katrabaho at saka bilang isang kaibigan din, napaka-thoughtful ng tao. Yung parati kang maaalala, parati siyang may maliit na kung anong something na ibibigay sa'yo or text message or totoo yun sincere yun. Ganun lang siya talaga, maalala ka yun na tao. Saka very, very demonstrative ba? Yung pinapakita niya talaga sa'yo yung mayakap yan, malambing. Napakalambing, mayakap, mahayop. Mapagbiro din. Masaya kasama. Sa harap ng camera, si Casey, yun nga, focus. Sa harap ng camera, gagawin niya kung anong kailangan niyang gawin para matapos niya ang isang trabaho inilatag para sa kanya, no? Behind the camera, si Casey is very relaxed. Si Casey, mahilig makipagkwentuhan. Ibang song na lang. And it's so Eurotrash. It's like my student plays Hindi naman comfort masyado sa showbiz kung hindi buhay-buhay lang. Or yung mga kwento ng mga kaibigan, kung saan siya nagpunta, yung mga latest adventures niya, or kasing simple ng pinakabagong kunyari, lip balm. Kung gano'n lang, makwento at saka mali. Marami na. Pero siguro, isa sa mga pinaka-memorable, yung latest group shoot niya. Napaka-relaxed. Walang pressure, everything was just flowing nung shoot. Kumbaga kung ano yung, kunyari iisipin ng photographer namin, si Mark Nicdaus, also our good friend, parang ganito pwede kaya natin gawin to, or let's shoot it. Si Casey, gagawin lang niya, okay, go, gano'n. Napaka-fluid lang nung shoot, kaya memorable siya. Tsaka obviously, it was a little bit more daring, yung mga ginawa ni Case doon. A little bit more daring, pero yun nga, we were all very happy dun sa naging kinalabasan because napaka-tasteful at napaka-ganda lumabas. Yung mga escapades namin pagka nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-travel together. Pag nagka-travel kami, sobrang saya lang nun. Masaya. Kasi kung saan-saan lang kami pupunta para kumain, para libot-libot. Adventurous rin si Casey hindi na natakot mawala. Okay, walang, kumbaga hindi siya nag-aalangan na ang gawin natin pagka ganito. Si
Casey survivor eh. Survivor yan eh. Kahit na kung anong beans meron lang kayo, or dito tayo, o kung gusto mo kahit yung medyo hindi na makamahalang kainan, restaurant, gano'n, okay din sa doon. Walang hindi alam ng tao kung si Casey lamigin. Labanin siya sa Pilipinas. Sobrang ginawin si Casey. Kita niya, pag sa gabi matutulog yung balot na balot yan, magpapatay kaya ng aircon dahil yung tumit na hindi na ako pero siya nakabayo ulit kasi lamigin siya. Lamigin lang siya, ganun siya. Lamigin siyang tao. Tsaka, ano pa ba, magbubuka pa ba? Tama na. Ayun lang. Nagsasalita siya pag tulog. Minsan lang, minsan. Magulang si Casey. Si Casey sa vegetarian. So, magulay talaga yan. Mahilig sa gulay. Pero isa sa mga sigurong hilig niyang kainin talaga yung hakaw. Ayun din, so nahakaw. Kahit araw-araw, 3 times, 4 times a day, kahit niya yun kainin. At happy na siya. At saka, ano pa ba? Pero mas nakapamati. Mahilig yan kasi sa gulay. Basta gulay, may sausawan, ganyan. Mahilig na yan. Kahit ano, simple. Kahit anong maliit na bagay, nakakapagpasaya kay Casey mula sa, ano ba, pagkain. Kunyari, dalang ko lang yan ng, kunyari, dumating ako sa set. Tapos, binalang ko siya ng kape, o kaya tsaa, o kaya yung paborito niyang tiramisu, or yung kahit na ano lang, na maliit na bagay. All the way up siguro sa makakapagpasaya din sa kanya yung kasama niya yung mga kaibigan niya na love na. And also, makasama niya yung family niya. Yun, sa any trip or ano gano'n. Na-enjoy niya yun. Yun, nakakapagpasaya sa kanya. Hindi kailangan napakagarbo o ano. Ako yung magiging road niya pag naglalaro siya. Ako rin yung magiging kandila. Minsan sinabi niya sa akin na, alam mo ate, bumili ako ng kandila na pareho ng ano mo, amoy mo, na naaalala ko ikaw. Pag nalulungkot ako, parati ko siya iniilawan. Lady girl, it's been quite a while na we've been together as co-workers and as your ate. Actually, hindi na masyado iniisip yung co-worker. Matagal ko nang, it's a given, but matagal ko na siyang hindi, I don't put focus on that. It's more about us being sisters.